What's up mga kamovie? Lee Cronin's The Mummy, ang latest and recent The Mummy movie natin ngayon. 2017 pa yung huling The Mummy movie natin. Yun yung pinagbida ni Tom Cruise. Ayan, so 8 years guys bago tayo nagkaroon ulit ng The Mummy na pelikula. So nagsimula yung movie dito sa pamilya na minalas dahil sa isang araw nakidnap yung panganay nilang anak. Mga siguro 9 years old pa lang ata or 10. Si Katie, yung nawalang bata, kawawa naman. And then 8 years later, natagpuan siya doon sa sarcophagus. Yun yung stone coffin ng mga Egyptian na bumagsak kasama doon sa airplane. And then as they celebrate the return of Katie, doon na nagsimula yung mga weird shit or mysterious stuff na nangyayari doon sa movie. I'm gonna stop it right here. Yan lang muna spoil natin ngayon. Panoorin nyo sa cinema, showing na to ngayon. Okay, so tara, pag-usapan muna natin itong mga positive and negative thoughts ko dito sa movie. So unahin muna natin itong mga positives. Una ko napansin dito yung family, yung chemistry nila maganda, and yung mga characters, likable sila lahat. Especially yung lola, no? So sa unang scene pa lang, medyo nagustuhan ko na agad yung lola doon kasi may alam ko na kagad na may pagka-comedic siya. And then she reminds me of Kamala Khan's Nana. Kung napanood yung Miss Marvel TV series sa Disney+. Yeah, medyo nalungkot ako nung namatay si Lola doon sa film. Tapos brutal pa yung pagkamatay niya, no? Kinain siya ng mga coyote. Isa rito sa mga in-expect ko sa movie nung nakita ko yung trailer. No? Alam ko magiging may pagka-brutal tong movie na to. Sa mga di pa napanood dyan, huwag nyo expect na kaparehas to ng The Mummy na pinagbidaan ni Brendan Fraser. So maraming brutal moments dito sa movie, ano? And maraming scenes din na parang uncomfortable na panoorin. Kaya buti na lang hindi ako bumili ng hotdog. Okay? So popcorn lang yung kinakain ko habang pinapanood tong movie. Kaya hindi masyado ramdam yung mga kadiring eksena. And the movie nailed those scenes, guys. The gore scenes. Kaya kung magdadala ka ng pagkain, huwag kang magdala ng meat. Ano lang, mga chichirya lang popcorn yan para kayang-kaya ng sikmura natin habang kumakain ka. Okay, huwag ka kumain pag may mga kadiring scenes. Pero guys, nung elementary to high school, wala lang sa akin yung mga ganito. Actually, gusto ko, ganito yung mga gusto kong movie lagi panoorin na may mga nasasaktan, may mga natatanggal yung bituka, mga gano'n. Pero nung dumating na yung college yan, nagsimula parang napansin ko sa sarili ko. Palambot ng palambot yung parang, ayoko ng mga ganito Parang bumaba yung resistance ko sa mga ganitong gore scenes na mga, napapagano na ako, Dati wala lang parang, ganun lang ako Anyway guys, balik tayo dito sa usapan. So, maganda naman yung facing ng movie. Kahit medyo slow siya and maganda yung pagkaka-introduce sa lahat ng characters And what I mean by slow is because what kept us engaged in the movie is yung reason, di ba? Kung ba't nawala si Katie. And kung anong ginawa sa kanya, di ba? Ang tagal bago ni-reveal. And yun, dito naman tayo sa tingin kong mga negative parts sa movie. So ayun, okay, intriguing yung intro niya. And then, as the movie keeps going, may mapapansin ka So dahil nga sa slow facing yung movie, so yung pakiramdam ko doon sa movie na gusto ko nang makita, gusto ko nang may action, gusto ko nang may mangyari. Parang gano'n, naatat na ako. Tapos yun nung nakita na si Katie, tapos bigla siyang gumising, di ba? Nagwawala. Biglang kinat, guys. So, kung mapapansin nyo, throughout the movie, ang daming ganito. Ang daming ganyang eksena na kinakat nila. Kapag nagkakaroon na tayo ng action sa main point of interest natin dito sa movie, kinakat nila bigla. Doon ako na bad trip. Pinakauna yan, yung natagpuan nila si Katie, di ba? Gumising, nagwala, tapos kinat, sabi ko, parang yung feeling kasi natin, di ba? Okay, finally, ito na. Tapos biglang kinat, okay, ano nangyari? Medyo naintindihan ko naman yung point ng director kung ba niya kinat doon sa scene kasi gusto niya i-emphasize yung reaction ng parents. Kasi yung next scene doon, yung tinawagan yung parents na natagpuan na yung si Katie, yung anak nila. And then I was like, okay, pagbibigyan ko to. Kasi labitin lang ako, pinakita na si Katie, yun na yung The Mummy. Utik na yun, tapos kinat bigla. And then yun na nga, yung mga sumunod na scenes dyan, yung kapag nag-acting na si Katie, nag-creepy, mga gumagapang-gapang, bigla nilang kinakat. Tapos yung next scene, okay, natutulog na, kumalma na. Sabi, ano nangyari? Paano nangyari yun? Yun nga, hindi ko masyadong nagustuhan yung mga pagkakat nila doon. Kasi parang, nandun ka pa sa tension Tapos biglang kinat, tapos, okay, ano nangyari? Parang, ang daming ganun na scenes. Kaya yun, bad trip na naman ako. Alam nyo na, sunod, next scene, nasa kaama, kalmado na. Sabi ko, ano nangyari? Paano nyo napakalma yun? Dila-dila pa doon sa dugo, di ba? So yun guys, ang daming ganun na scenes, kaya medyo bad trip. Okay, isa pa sa mga di ko nagustuhan dito guys is yung pagka-portrait nila sa The Mummy creature. Alam nyo naman guys, if we say The Mummy creature, supernatural yan, di ba? Pero yung movie,
dahil nga horror siya. Hindi naman siguro dahil sa horror. Pero, yun nga, parang nag-iba yung direction ng character ng movie and ng identity ng The Mummy. So, hindi na siya naging supernatural eh. Parang naging paranormal yung dating ng The Mummy. Yun yung hindi ko nagustuhan. May mga konting points din sa supernatural kasi nga pinakita yung mga psychic powers, di ba, yung mga abilities. And then, but more on, pa rin talaga eh. Parang, pakiramdam mo paranormal. Parang Evil Dead. Alam mo yun? Kung napanood nyo na Evil Dead, mga sinapian, mga ganun. And then, throughout the movie, konting beses niya lang ginamit yung psychic powers niya. Kaya, hindi ko feel na damami tong movie na to eh. Lalo na sa ending guys, di ko nagustuhan yung eksena na yun, yung fight scene. Actually, hindi siya fight scene eh. Yung tinatry na nila i-cast out yung entity dun sa kay Katie. Si Katie, tumatalon-talon dun sa tatay niya na parang nagtatantrum na bata. Sabi ko, hindi naman to ganitong damami, hindi ganito umaksyon yung mami eh. Yun, di ko nagustuhan yung part na yun. Medyo pangit siya sa akin, hindi siya effective. Pero anyway, yung ending niya mismo, kung paano nila binit yung entity, yun nagustuhan ko. Actually, nung nasa gitna pa lang movie, medyo nagdududa na ako sa ending kung baka pangit ending ito. Paano kaya nila tatalunin to? Nagdududa na ako nun. Pero yun nga, nung doon na sa ending, maganda yung ginawa nila na nilipat doon sa tatay, nag-sacrifice yung tatay. And then at the end, buhay pa pala si Khalil. Tapos nilipat nila doon yung kay entity. Kaya satisfying yung ending niya. So maganda yung pagkakasulat doon sa ending na yun, maganda. Pero yun talaga yung tumatalon-talon na parang nagtatantrum. Ang pangit, hindi ko na tripa yun. Hindi siya effective sa akin. Okay, moving on tayo sa movie score guys. Sa drama, bigyan ko to ng 2 hearts. Actually, 3 na lang. Kasi meron din siya mga impactful scenes. Lalo na sa... Actually, nagdala lang drama lang dito yung mag-asawa eh. Silang dalawa lang. Dahil nga sa pagkawala ng anak nila, diba? Tapos nag-away-away na sila. And then sa comedy, siguro 2.5. May mga magagandang comedy rin dito. 2.5 to 3, pero I'll give it a 2.5 here. And then action, 2.5 din. Suspense is... This should be 3. Yeah, it's good. And then horror, this should be 3.5 actually. I'll give it a 3.5 because of the, yung mga kadiring scenes na yan, talagang effective siya. And then in general, satisfied ba ako sa movie? Bigyan ko to ng mga siguro 3.5. Although marami ako nagustuhan dito sa movie and marami din akong hindi nagustuhan. Yun nga mga sinabi ko kanina, ang daming kinat. And then yung character ng Mummy, hindi siya na-portray ng maayos. Okay guys, yun lang ang movie review natin ngayon. Salamat sa pagtambay. See you in the next video.